Hi, Isa. Good morning. Political scientist Antonio Contreras said that if the elections were held today, a Leni presidency endorsed by PBBM could defeat Vice President Sara Duterte. Any reaction from the palace po? And is there anything on the table yet? So ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhesyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. And may reaction po ba ang palasyo sa opinion ni Prof. Contreras na the Dutertes are in panic mode? That's why the Vice President made an early announcement to run for 2028. Kung ganyan po ang pananaw ng isang political analyst kagaya po ni Professor Antonio Contreras, yan po ay igagalang natin na opinion. Pero sa pananaw po ng Pangulo, katulad ng ating sinabi kanina, kung anuman ang dahilan ng Vice Presidente sa kanyang pag-aanunsyo, it doesn't matter. It doesn't matter at all sa ngayon. Dahil hindi po yan ang focus ng Pangulo. Ang focus ng Pangulo, magtrabaho, hindi para mangampanya at i-promote lamang ang sarili para sa susunod na eleksyon. Susunod pong magtatanong, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Other matters lang po. May movement na naman po sa presyo ng mga produktong petrolyo, possibly next week. Kung sakali po, pang 8th straight week na po ito ng oil price hike. Ano po ang posisyon ng palasyo sa mga petition po ngayon para sa fare hikes ng mga drivers at operators na inaaral din po ngayon ng LTFRB? May bago po bang directive ang ating Pangulo hinggil po dito? Opo, nakausap din po mismo natin ang pamunuan po ng LTFRB, si Chairman at Attorney Vigor Mendoza, pati po si DOTR Secretary Banoy Lopez. Sa ngayon po ay may hearing na nagaganap, pinag-aaralan mabuti kung magkakaroon ng fare hike. At ayon naman din po sa LTFRB, ang patungkol po sa hinihiling ng mga jeepney operators and drivers, mukhang hindi pa po napapanahon, premature, dahil po meron pong provisional fare increase sa halagang 1 peso at ayon sa kanilang computation, itong provisional grant na ito na fare hike na 1 peso ay nako-cover pa po ang fuel cost para sa jeepneys. At ayon din po sa sinabi ni Chair Mendoza, ang hiling naman din po ng mga jeepney operators at ng jeepney drivers ay hindi particular sa fare hike, kundi para labanan yung kolorum. At katulad ng ating inireport kahapon, nilalabanan po, especially ang proyekto po ng LTO ni ASEC Lacanilaw, nakakahuli po sila ng mga kolorum. At, pero ang priority po ngayon ng LTFRB kung magkakaroon po ng fare hike ay ang mga buses. Dahil wala po silang temporary fare hike. So, yun po, ang priority po nila ay ang pag-uusap tungkol sa pag-increase ng pamasahe sa mga bus. Quick follow-up lang po, Yusek. Kung wala pong fare hike para po sa jeepney, meron po bang kino-consider na subsidy or alternative assistance po para po sa kanilang hanay? Actually, kahit po sabihin natin na premature, ayon po kay Attorney Vigor Mendoza, pinag-aaralan pa rin po ang maaaring maibigay na tulong sa mga jeepney operators and drivers. Ayon po yan kay Attorney Vigor Mendoza. Huling magtatanong po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Other topic lang po ito. Reaction po ng palasyo sa pinalalakas na cyber defense partnership ng Pilipinas at Canada. At ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyang security landscape at paano po makakatulong ang regular na exchange ng cyber threat information sa pagpapalakas ng national cybersecurity posture po ng ating bansa? Yes, ayon din po sa kautusan ng Pangulo, kailangan po talaga nating labanan itong mga cyber attacks na ito. At dahil po dito, ang sabi po ni ASEC Arsenio Andulong, ang pagkakaroon po ng cyber defense partnership with Canada and Japan ay para po paigtingin yung kolaborasyon ng bansa sa ating
sa ating bansa mismo, ang ibang bansa sa ating bansa. At lalo na po ang Canada po, ang bansang Canada po ay may extensive na kaalaman, mas malalim na kaalaman patungkol po sa cyber defense mechanisms or measures. At plano po ito na gawing taon-taon na po. At yung mga cyber security threats na kanilang tututukan, akin pong babanggitin, nandito po ang state-sponsored attacks and espionage, foreign interference and misinformation, ransomware and data breaches, critical infrastructure protection, talent and infrastructure gaps. So, evolving po kasi yung mga cyber threats. So, kaya dapat patuloy po na nagbibigayan, nagpapalitan ng kaalaman para po mas maproteksyonan ang bansa sa mga cyber attacks na tulad nito. So, ibig sabihin, Yusek, ito po yung magiging focus, ito po yung magiging pakatutukan ng administrasyon. Yung mga nabanggit nyo. Opo, kailangan po kasi medyo lumalala po, lalo-lalo na po ang mga misinformation. Nagagamit po ito at nagiging biktima po ang ating mga inosenteng kababayan. Salamat, Yusek. Yun na po ang huling tanong, Yusek. Maraming yes. Yusek, update lang namin, or may we confirm if magdetake na ng oath this afternoon si Attorney Melvin Matibag as NBI Chief, and will the President administer the oath himself? Ibibigay ko po sa inyo yung update pagkatapos po ng briefing. Ma'am, update lang, baka may reason kung bakit siya. May reason na inaibigay bakit si Attorney Melvin yung inassign as NBI Chief? Ibibigay ko po ang update pagkatapos po ng briefing. Yes. Yusek, as we know, ma'am, the confirmation of charges hearing is set this coming Monday on February 23 in related to case of former President Duterte. May we know, ma'am, if President Marcos will be monitoring the ICC proceedings? Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kay dating Pangulong Duterte. At tatandaan po natin na ang mga nagsampa po ng kasong to ay kapwa natin Pilipino. Pilipino nagsampa ng kaso, nirereklamo, ay kapwa natin Pilipino. Hindi po imo-monitor, pero syempre kailangan po maging updated ang Pangulo sa lahat na nangyayari. Dahil mga kapwa Pilipino natin ang nasasangkot dito. Yes. Dagdag ko po sa tanong, merong mga ginagawang fundraising ngayon para sa mga complainants na hindi makakapunta dun sa the Netherlands considering na hindi nila kaya yung pamasahe. Will the government assist them? Sa ngayon po, ang huli kong pagkakaalam, hindi po ako updated sa ngayon. Pero ang huli ko pong pagkakaalam, according to DOJ, dahil po Pilipino po ang complainants sa nasabing kaso, sila po ay poproteksyonan at tutulungan. Up to the what extent, bibigyan ko po kayo ng update at tatanungin ko po ang pinakahuli na maaari nating ibigay na impormasyon patungkol dyan. Yun na po ang huling tanong, Yusek. Maraming salamat. Hi, Yusek. Good morning. Political scientist Antonio Contreras said that if the elections were held today, a Leni presidency endorsed by PBBM could defeat Vice President Sara Duterte. Any reaction from the palace po? And is there anything on the table yet? So, ang lumalabas sa opinion ni Professor Antonio Contreras ay ex or former VP Leni versus VP Sara. So, ang lumalabas ay aksyon versus bakasyon, nagtatrabaho versus hindi nagtatrabaho, pro-Philippines versus not pro-any country, suhesyon na igagalang, patawad, pero hindi napapanahon. And may reaction po ba ang palasyo sa opinion ni Prof. Contreras na the Dutertes are in panic mode? That's why the Vice President made an early announcement to run for 2028. Kung ganyan po ang pananaw ng isang political analyst kagaya po ni Professor Antonio Contreras, yan po ay igagalang natin na opinion. Pero sa pananaw po ng Pangulo, katulad ng ating sinabi kanina, kung anuman ang dahilan ng Vice Presidente sa kanyang pag-aanunsyo, it doesn't matter. It doesn't matter at all sa ngayon. Dahil hindi po yan ang focus ng Pangulo. Ang focus ng Pangulo, magtrabaho, hindi para mangampanya at i-promote lamang ang sarili para sa susunod na eleksyon. Susunod pong magtatanong, Heidi Sampang, FEBC.
Good morning, Yusek. Other matters lang po. May movement na naman po sa presyo ng mga produktong petrolyo, possibly next week. Kung sakali po, pang 8th straight week na po ito ng oil price hike. Ano po ang posisyon ng palasyo sa mga petition po ngayon para sa fare hikes ng mga drivers at operators na inaaral din po ngayon ng LTFRB? May bago po bang directive ang ating Pangulo hinggil po dito? Opo, nakausap din po mismo natin ang pamunuan po ng LTFRB, si Chairman at Tony Vigor Mendoza, pati po si DOTR Secretary Banoy Lopez. Sa ngayon po ay may hearing na nagaganap, pinag-aaralan mabuti kung magkakaroon ng fare hike. At ayon naman din po sa LTFRB, ang patungkol po sa hinihiling ng mga jeepney operators and drivers, mukhang hindi pa po napapanahon, premature, dahil po meron pong provisional fare increase sa halagang 1 peso at ayon sa kanilang computation, itong provisional grant na ito na fare hike na 1 peso ay nako-cover pa po ang fuel cost para sa jeepneys. At ayon din po sa sinabi ni Chair Mendoza, ang hiling naman din po ng mga jeepney operators at ng jeepney drivers ay hindi particular sa fare hike, kundi para labanan yung kolorum. At katulad ng ating inireport kahapon, nilalabanan po, especially ang proyekto po ng LTO ni ASEC Lacanilaw, nakakahuli po sila ng mga kolorum. At, pero ang priority po ngayon ng LTFRB kung magkakaroon po ng fare hike ay ang mga buses. Dahil wala po silang temporary fare hike. So, yun po, ang priority po nila ay ang pag-uusap tungkol sa pag-increase ng pamasahe sa mga bus. Quick follow-up lang po, Yusek. Kung wala pong fare hike para po sa jeepney, meron po bang kinoconsider na subsidy or alternative assistance po para po sa kanilang hanay? Actually, kahit po sabihin natin na premature, ayon po kay Atty. Vigor Mendoza, pinag-aaralan pa rin po ang maaaring maibigay na tulong sa mga jeepney operators and drivers. Ayon po yan kay Atty. Vigor Mendoza. Huling magtatanong po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Other topic lang po ito. Reaction po ng palasyo sa pinalalakas na cyber defense partnership ng Pilipinas at Canada. At ano ang kahalagahan nito sa kasalukuyang security landscape at paano po makakatulong ang regular na exchange ng cyber threat information sa pagpapalakas ng national cybersecurity posture po ng ating bansa? Yes, ayon din po sa kautusan ng Pangulo, kailangan po talaga nating labanan itong mga cyber attacks na ito. At dahil po dito, ang sabi po ni ASEC Arsenio Andulong, ang pagkakaroon po ng cyber defense partnership with Canada and Japan ay para po paigtingin yung kolaborasyon ng bansa sa ating bansa mismo, ang ibang bansa sa ating bansa. At lalo na po itong ang Canada po, ang bansang Canada po ay may extensive na kaalaman, mas malalim na kaalaman patungkol po sa cyber defense mechanisms or measures. At plano po ito na gawing taon-taon na po. At yung mga cyber security threats na kanilang tututukan, aking pong babanggitin, nandito po ang state-sponsored attacks and espionage, foreign interference and misinformation, ransomware and data breaches, critical infrastructure protection, talent and infrastructure gaps. So, evolving po kasi yung mga cyber threats. So, kaya dapat patuloy po na nagbibigayan, nagpapalitan ng kaalaman para po mas maproteksyonan ang bansa sa mga cyber attacks na tulad nito. So, ibig sabihin, Yusek, ito po yung magiging focus, ito po yung magiging pakatutukan ng administrasyon. Yung mga nabanggit nyo. Opo, kailangan po kasi medyo lumalala po, lalong-lalo na po ang mga misinformation. Nagagamit po ito at nagiging biktima po ang ating mga inosenteng kababayan. Salamat, Yusek. Yun na po huling tanong, Yusek. Maraming Sige po. yes. Yusek, update lang namin, or may we confirm if magdetake na ng oath this afternoon si Attorney Melvin Matibag as NBI Chief, and will the President administer the oath himself? Ibibigay ko po sa inyo yung update pagkatapos po ng briefing.
Ma'am, update lang, baka may reason kung bakit siya. May reason na inaibigay bakit si Attorney Melvin yung inassign as NBI chief. Ibibigay ko po ang update pagkatapos po ng briefing. Yes. Yusek, as we know, ma'am, the confirmation of charges hearing is set this coming Monday on February 23 in related to the case of former President Duterte. May we know, ma'am, if President Marcos will be monitoring the ICC proceedings? Hindi po kailangan mag-monitor ng Pangulo. Ang sabi nga po natin, ang minomonitor po ng Pangulo ay yung interest po ng ating bansa. Kung meron po mangyayari sa hearing, ito po ay personal na po kay dating Pangulong Duterte. At tatandaan po natin na ang mga nagsampa po ng kasong to ay kapwa natin Pilipino. Pilipino nagsampa ng kaso, nirereklamo, ay kapwa natin Pilipino. Hindi po imo-monitor, pero syempre kailangan po maging updated ang Pangulo sa lahat na nangyayari. Dahil mga kapwa Pilipino natin ang nasasangkot dito. Yes. Dagdag ko po sa tanong, merong mga ginagawang fundraising ngayon para sa mga complainants na hindi makakapunta dun sa the Netherlands considering na hindi nila kaya yung pamasahe. Will the government assist them? Sa ngayon po, ang huli kong pagkakaalam, hindi po ako updated sa ngayon. Pero ang huli ko pong pagkakaalam, according to DOJ, dahil po Pilipino po ang complainants sa nasabing kaso, sila po ay poproteksyonan at tutulungan. Up to the what extent, bibigyan ko po kayo ng update at tatanungin ko po ang pinakahuli na maaari nating ibigay na impormasyon patungkol dyan. Yun na po huling tanong, Yusek. Maraming salamat.